Okay mga Lods, welcome back to another content. For this video po, Ang isang pag-uusapan umikot na natin ang kwento very sa social delusional. media ay yung pattern of behavior daw ni Inday Sara leaning towards violence. Okay, ano lang bago tayo siguro dumako dun sa mga sasabihin niya, and we will listen to her. Gusto ko lang sanang sabihin na kung may problema kayo sa isang tao or sa isang bagay, you cannot put the law into your own hands. Diba? Ikaw, Joey, ikaw ay isang law student. Hindi ka pa nagbabar sa hindi malamang dahilan. Pero of all the people that should understand that you cannot do unlawful things kung may ginagawang hindi mo gusto ang isang tao, ikaw dapat yung nangunguna doon. And especially si Sara Duterte. Siya ay isang lawyer din. So ibig sabihin nun, dapat kung gagawin nyo ang isang bagay judiciously, 'di ba? May proseso naman tayo eh. Okay, so tuloy natin. Dahil pinakita doon sa Day 9 yung pananapak ni Inday Sara ng sheriff. Alright. I would just like to tell everyone na kung meron man tayong napatunayan dito sa impeachment trial na ito, Ano yun? sa dami ng video na pinagpapakita nila, ang napatunayan natin dito, ang pattern of behavior na meron si Inday Sara during the time that she is expressing her anger and an outburst. Inday Sara is consistent in her compassion to her fellow Filipino. Paano naging compassion yun? Eh nanakit nga siya ng kapwa niya Pilipino para ipatigil yung kung ano man yung dapat ipatigil. Pero there is a right way to do it, di ba? Sigurado naman may kaibigan siyang judge doon na baka pwedeng magkaroon ng TRO para ipatigil yung demolition, di ba? Pwede naman yun eh. Pwede naman kasi yun eh. At saka kung talagang yun yung nakaatang sa nagawin nung marshal, dapat gawin niya yun. He is just doing his job. Hindi ba? Hindi po ba dapat ganun yun? Kasi if any other person ang sumapak doon sa individual na yun, sigurado mo nakulong na yun or nakasuhan na yun. Ang point ko rito kasi, you cannot put the law into your own hands. Diba? Ganun yun eh. Kung may problema ka sa isang tao, hindi kasuhan mo. O kung nagkamali yung tandaan natin na may notice naman kasi yan ahead of time na dapat kung ito yung schedule, dapat noon pa lang kayo kumuha ng, di ba kasi ganun yun eh, dapat ganun mo iisipin yun eh, hindi yung ganito eh. Tuloy natin. That Inday Sara is very faithful in keeping her integrity, and that Diyos ko Lord, nanuntok nga eh. Diyos ko Lord, nanakot nga ng nagbanta nga eh. Ano kasi to eh, this is the delusional world of the DDS supporters. Kasi nga, pwede naman kanyong idepensahan ang isang bagay. Pero do it the right way, di ba? Kaya nawawala yung rule of law natin eh, kasi gusto nyo, gangsterin na lang ng gangsterin yung mga tao na hindi nyo gusto. Paano kung sa inyo na ginagawa yun? Like ngayon, di ba? Ngayon, ang iniba ngayon, tsaka dati, dumadaan na sa proseso lahat ng bagay. Anyway, tuloy natin. Inday Sara is unapologetically patriotic. Yun po yung Diyos ko Lord, patriotic hindi nga nagsasalita pag binobomba tayo ng tubig ng China. Hindi ba recently lang China actually may kiniklaim sila, parang Batanes yata yun or Batan. I forgot the certain island na inaangkin ng China. Kasi nga nandun, kasama yun dun sa 9 dash line na delusion ng China. Mas patriotic pa nga si Lance eh. Kasi si Lance, this is Lance. Kasi at least si Lance pumunta dun eh. Anyway, tuloy natin. pattern of behavior dito ni Inday Sara. Let me just go first doon sa Sige. video ni Inday Sara na kung saan dinidescribe Nanuntok. niya yung gusto niya pugutan ng ulo si BBM. Okay, this is the greatest delusion na narinig ko sa balat ng lupa. As in talagang napareact ako eh. I stopped what I was doing just to listen to this and it is wild. Let's go. Let me just show you that. And this Sige. is Inday Sara demonstrating to everyone how unapologetically patriotic tong si Inday Diyos. Sara. How Inday Sara values sacrifices of our soldiers. Na wala siyang pakikahit presidente ka nang inarespetuhin mo yung mga Gusto kong pakinggan natin ng buo siya eh. Sundalo. Sige lang, pero siya muna. And meron isang graduate, alam nyo, para sa akin, ito isang sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron kami dapat sana siguro pag-intindi kung saan nagagalang yung bata. And ang reaction mo should be so the child will learn a lesson. So meron isang graduate, sabi ng graduate,
Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig mo ng katabi ko. Narinig mo, katabi ko. Tuloy-tuloy lang natin, Hindi na alam kung ano sasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say this time? Siya bata, hindi niya alam ba? Sabi mo, Nakuha na ba natin yung side ni PBBM dyan? Di ba hindi? Storya niya yun eh. pinulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Sabi niya, why? Why will you give me my watch? At that point, sakit na ako, kasi feeling very well. Gusto ko, ang ganito ko ng iba. I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawa na tumawa ka, pinagtawanan na nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Nasabi ko, sabihin sa kanya, ito pero na lang, rin ng Vice President, ito na lang Presidente, pero I want this to... Kunin natin lahat ng context, ha? Pasensya na kayo. If I do that, so I just Para, imagine myself tapping his head. yan yung buong context, okay? I think, obvious naman yung ibig niyang sabihin dyan eh. Di ba? It's a very gruesome way of saying. Hindi naman niya sinabing, I wanna cut his head off metaphorically. Wala siyang sinabing ganun. There was no context to determine if it was satirical, metaphorical, allegorical. It wasn't. It is just a plain threat to a normal individual na makakarinig doon, na kilala ang mga Duterte. Alright? So, I wanna lay down my argument first so that we can listen in doon sa delusion ni Joey. Let's go. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So, na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation na namin yung footage, makita niyo doon yung mukha ko, tsaka mukha niya, i-deprade niyo yung sinasabi niya. Why? So, gusto ko sabihin sa kanya, Ito importante itong part na to. Ito. Sige. bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan, yan yung pagpapakamatay para sa bayan natin. Pag-aral yan ng 4 na taon, ang hirap niya. Okay. So, kinumpleto niya. So, there was no real context. Okay. Ang 4 na taon, walang I don't know how araw-araw, this will- walang training. Sige lang, Sa mga tuloy lang kailangan natin. sa bayan natin. Yan yung batang yan, ang magputulan ng daliri dyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, Then I cut his head. Oh, so, yun yung imagination niya. Okay. Bakit siya galit na galit? Sabi niya ganun, toxic na sobrang buwisit na buwisit Eto na talaga na. ako. Kasi pinahiya yung bata. At bakit nga raw niya pupugutan ng ulo to si BBM? Because you have no shame. Hinihingi ng bata yung relo sa'yo. And in military, time is, they have a different meaning of time. Time is Okay, if there was no shame, okay. Sige lang, resource. siya Time muna. is efficiency. Time is survival. Iba yung special yung meaning sa military ng oras eh. Because they do not have much time. They do not have the Diyos concept ko, of Lord. time na katulad ng concept of time ng civilian. So kaya naging parang tradisyon yan sa PNP na manghingi ng relo. Bakit mamumugot si Inday Sara ng ulo? Mamumugot siya ng ulo Yeah. dahil pinugutan mo ng ulo yung batang kagagraduate lang, yung sundalong kagagraduate lang ng What the PNP. fuck? Yung sundalong kagagraduate lang ng PNP, ide-devote ang kanyang buhay para sa bayan. Maring mamatayan, maputulan ng limbs, mabulang, and he was just asking for your fucking watch. And you cannot Okay. give it. At ang gusto mo, pahihin pa talaga yung bata. Pero bakit ka naghihingi ng watch? Patay gutom, yak. Hindi naman yun yung sinabi. Tinanggihan lang kasi hindi alam siguro. Let's take it, ano yun natin na, i-accept natin to as true, nangyari talaga, for the sake of argument. But then again, hindi pa natin naririnig yung side ni Bongbong Marcos dito. Okay, he can outright deny it. Hindi po nangyari yan. Wala akong hindi ko alam yan. 'Di ba? Or hindi niya alam yung kung paano yung ganong sitwasyon na dapat pala ibibigay mo yung relos mo. Maybe he was wearing a very expensive watch. Kasi yung mga binibigay naman ni Rodrigo Duterte noon, yung mga mumurahin lang. Let's be real doon. Kasi may binibigyan, noon dati kasi si Rodrigo Duterte, nagbigay siya. I check yung watch na yan, hindi naman mamahalin yon. Probably yung relos ni BBM was something personal sa kanya. Okay, so hindi niya alam yung context. Alright, pwede yun. That's one part of the argument. Kaya hindi niya binigay. Or hindi niya alam yung tradition. Simple as that. Now, linagyan nila ng kulay. They are trying to defend Sara Duterte na yung sinasabi niya is metaphorical. Yung cutting off head, kasi pinahiya mo yung sundalo. Really? Really? Ang ibig lang sabihin nun is gusto niyang putulin yung ulo ni Bongbong Marcos. Kasi ganun siyang klaseng tao. Ganun na. Violente siya. Nakita naman natin yung series ng mga sinabi niya. This is not the first time na nag-threat siya at hindi niya sinabi in the context of, hindi, nagbibiro lang ako. Hindi, it was metaphorical. Ito kasi yung problema dito sa mga ganitong klaseng
vloggers or talking heads ng mga DDS. They are trying to make yung ginawa ni Sara Duterte as profound or possible or higher. Pero totoo lang, mababaw lang yun, nananakot lang. Kasi hindi niya nagustuhan yung ginawa ni Bongbong Marcos. So nagsabi siya ng mga ganong salita. O bakit ngayon wala na siyang mga ganong klaseng salitaan? Di ba? Pansinin niyo si Sara Duterte, invictus niya, di ba? In this bludgeoning of chance, my head is bloody but unbowed. Di ba ganon? Ganon na yung birahan niya. Nagkaroon ng profoundness bigla na wala naman noon. Ngayon, the DDS vloggers, the DDS, itong mga sila Joey, at sila lang kasing may kaya niyan, totoo lang. Let me be honest, tsaka si Sas. Yung iba hindi. Pero yung iba, tinataas nila yung antas ng lengguwahe ni Sara Duterte na wala naman doon to begin with. Let's be honest here. Isa sa mga pinakabastos na opisyales ng gobyerno yung si Sara Duterte. Ang mahirap kasi dito, kung ano yung puno, yun din yung mga sanga, 'di ba? Pansin nyo, nung naging presidente si Rodrigo Duterte, ang dami ng naging bastos na politiko. Yun kasi yung naging standard, 'di ba? Gusto niyo bang bumalik tayo sa standard na ganon? Na nagtatakutan sila kapag meron silang misunderstanding. Gusto niyo ba uli yun na bumalik tayo sa ganon? That's the reason why ako, in my opinion, dapat iba naman. Hindi ko sinasabing iboto niyo yung gusto kong iboto. I'm just saying sa inyo na umiwas na kayo doon sa mga members ng Uniteam. Gets ba? Especially yan si Sara Duterte. They are the reason why kung bakit lumala itong problema dito sa ating bansa. Tandaan nyo, yung mga maisog rally was always an anti-Marcos rally. Diba? They were always calling for na bumaba yung Pangulo. I remember si Rodrigo Duterte, kinokol niya yung military na maghunta. Diba? Or secession ng Mindanao. These are all facts. Pwede niyong i-fact check yung mga sinasabi ko. Diba? Ngayon, ano ba yung framing dito ni Inday Sara? Pine-frame niya na kinakawawa ni Pangulong Marcos yung batang sundalo. Diba? So ano mangyayari? Siyempre yung mga kapwa niya kabaro magagalit kay Pangulong Marcos. When in fact mga lods, kung meron nagbebenta ng bayan dito, alam niyo naman kung sino yun yung mga pro-China. Anyway, I don't wanna prolong this. Siguro okay na to. Gaya mga lods.